Gatas na gatas! O, ayan, mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusin content. At lumabas na mga po itong si Marcos LTO ASEC Marcos Lacanilaw sa interview ni Makagago WhatsApp Man. At sa wakas, mapapakinggan po natin ang kanyang saloobin o kanyang opinion sa aligasyon ni Norman Mangusin sa kanya. So wag na natin patagalin dahil medyo mahaba ang kanyang video at panorin natin at isa-isayin natin kung ano yung mga opinion ni ASEC Marcos Lacanilaw. Dito. Nasa loob daw siya ng subdivision, so okay lang siyang magmaneho ng walang seatbelt? Hindi, unang-una, linawin ko lang, wala siya sa loob ng subdivision. Nasa National Road siya, nasa labas siya. Main road, sorry. Okay. Ngayon, Yun. kahit nasa loob ka naman, ipagpalagay natin nasa loob ka ng subdivision at tumatakbo ka, dapat na mag-seatbelt ka. At yung nag-video ka pa at pinakikita mo sa tao na nag-violate ka ng batas, trapiko, bawal talaga yon. So bagay. Kumbaga, Yeah. siya kasi mismo yung nag-video, hindi rin naman siya yung binidyoan o nahuli. Siya mismo sa sarili niya yung nag-video, di ba? Tama yun. Kinall out po, ASEC, ni Mangusin ng LTO at tinanong na paano daw na i-transfer ang sasakyan nitong nanakaw sa ibang tao na walang deed of sale. Wala daw naging aksyon ng LTO sa reklamo niya dito at si ASEC Lacanilaw daw ay baka posibleng may hati, sabi niya. May hati sa nangyaring transaksyon na ito. Kayo, i-call out ko. Baka pakisagot. ASEC Lacanilaw. Marcos Lacanilaw. Di ba magaling ka? Nagkagaling-galing ka nga eh. O yan ang pakisagot mo. Bakit yung stolen vehicle ko na i-transfer sa LTO sa ibang pangalan ng walang deed of sale? Baka naman kasali kayo sa bentahan ng sasakyan ko. Hindi kaya? Hindi kaya kahati ka? Kaya hindi nyo ina-actionan? Baka naman kahati ka. Ano pong masasabi niyo? Unang-una, Yun. Ang bigat ng aligasyon ni Norman Mangusin doon, mga ka-plastic. So that means na sinasabi niya na may kahati daw siya doon sa nawalang sasakyan na ibinenta sa ibang tao doon sa pag-aari ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. So napakabigat ng aligasyon ni Norman, no? Wala siyang takot na sabihin yon. Even na siya ay na-revoke ng lisensya. At may possibility na pwede siyang makulong. Sa bagay, sanay naman si Norman Mangusin sa mga hoyo dahil before ay nahoyo naman talaga si Norman Mangusin sa kasong human trafficking. 'Di ba? Kaya eto, baga napakabigat ng kanyang aligasyon na sa mismong ASEC Lacanilaw ay inaakusahan niya di umano na may kahati sa transaksyon sa pagbebenta ng sasakyan na ninakaw mula kay Norman Mangusin. So ano kaya ang sagot ni ASEC dito? Panorin natin. pasok ako dito noong October 10. Okay, so Na-appoint ako ng October 10. Kung meron naman siya na reklamo sa pangyayari sa kanya, di sana may official na report. Pero pinahanap ko nga yung official na report at sana nilabas din yan kung meron siya para natulungan namin siya. Kaya nga. Hindi yung magsasalita siya ng kung ano-ano sa media. Internet. So sa amin, lahat naman kailangan tinutulungan namin eh. Kung may reklamo, lalo na pagdating sa sasakyan, sa lisensya, talagang tinututukan namin na masolusyonan o matugunan yung kanilang mga reklamo. Pero wala eh. Wala. O, di ba? Yun nga yung ibig kong sabihin nung last recent video ko about kay Norman Mangusin sa pagbatikos niya sa LTO ASEC. Na ang sabi ko, imbis na nagngangangaw ka sa live stream sa YouTube channel mo, ay pumunta ka mismo sa show cause order mo para may paliwanag mo rin ang reklamo mo o hinaing mo na bakit na yung ninakaw na sasakyan mo ay naibenta sa ibang tao. 'Di ba?
bakit kailangan mong gamitin ang social media? Diba? Tama nga naman si ASEC, diba? Kumbaga, nalilinawan tayo ng paunti-unti dahil nagsalita na tong si ASEC. Dahil kung hindi pa magsasalita si ASEC ngayon, ay malamang sa malamang lumalabas na tama si Norman Mangusin. Kasi nag-aakusa siya na may kahati di umano si ASEC nakalilaw sa mga transaksyong nangyayari sa mga pagkawala ng sasakyan ni Norman Mangusin, mga kaplastik. So mabigat na akusasyon yon at may possibility na talagang kasuhan siya sa ganung bagay. Pero ito po ang naging sagot ni ASEC regarding dito sa mabigat na akusasyon sa kanya. Wala, hindi po siya pumunta dito. Nung nandito na kayo, wala talaga kahit. Since October 10, walang nakipag-ugnayan sa LTO at walang pumunta dito sa opisina namin, central office, para sa reklamo niya. Kung meron man siyang reklamo nung araw, sana nilabas niya uli para aksyonan kasi bago na yung pamunuan ng LTO, mas natulungan pa sana siya. Ayun nga. Kung totoo. Tama. Sinad rin po ni Norman Mangusin na hindi naman daw peke ang plaka nito. Natanggalan daw siya ng plaka noon kaya nag-apply ulit sila ng bagong plaka. Kaya for the meantime daw ay nagkabit na lamang sila ng temporary plate na pareho naman ang numero. Fake na plate number. Yun, take note Yung plate number na ginagamit ni Norman Mangusin, which is hindi po yun lehitimo. Pangalawa, ang nilalagay niya sa sasakyan niyang plaka ay Marcos. So, pangit yun, mga kaplastik. So, lumalabas na parang gusto mong maging makapangyarihang tao. Na once nilagamit mo yung pangalang Marcos, ay parang sinasabi mo na hindi ka pwedeng galawin ng mga tao sa paligid mo. Dapat yan, magreklamo rin ng pamilyang Marcos Kasi ginagamit yung pangalan nila upang mabigyan ng pribilehiyo sa kalsada. Sa makatuwid, ang ibig sabihin lang ng pribilehiyong pinapaliwanag ko ngayon ay ang pag-absuelto sa lahat ng mga traffic violation dito sa Metro Manila. Kaya niya nilalagay yung pangalan Marcos sa plaka ng kanyang sasakyan. At yung sinasabi naman ni Norman Mangusin tungkol dito sa plaka na peke, ay ito po yung kanyang sinasabi. Paano ho naman naging fake yan? 2023, nasa loob pa ho ko ng kulungan. Yang sasakyan ho na yan, nagdala ng bigas doon sa mga squatter. Pagdating ng driver ko, ay binasag ang salamin at tinanggalan ng plaka. Ngayon, kinabitan ho namin ng temporary At walang plate. picture. Nag-apply ho kami ng plate. Hanggang ngayon, wala pa sagot ang LTO sa replacement of the plate number. O di natural ho, ilagay ko lang, naglagay kami ng temporary plate, pero yun pa rin yung plate number niya. Wala pong nabago. Paano siya sabihin peke yung plate number? Mr. Lakanilaw. Pakisagot mo ako, Lakanilaw. Ano pong masasabi niyan? Actually, marami din taong gumagawa niyan. I-educate nyo nga po kami dyan. Nung pagpasok ko sa LTO, parati ko nga sinasabi sa mga kababayan natin na kapag gumagamit ka ng temporary plate, dapat meron kang daladalang authorization. Okay? Sa case niya, hindi lang basta yung fake plate na nakalagay doon Imbis na plaka, inilagay niya apelyido. Kita mo yun? Okay. Ginamit pa niya yung Ginamit niya talaga yung pangalan na Marcos na plaka. So hindi niya intensyon na gumamit ng temporary plate. At the same time, kailangan ng authorization na patunay na yung plaka mo ay sinira ng ibang tao o nawala. Diba? So anong ibig sabihin ng nakikita natin sa video na ito? Ang ibig sabihin lang yan, mga kaplastik, ay gusto niya maging VIP treatment sa kalsada. Kaya niya sinasadyang ilagay ang plakang Marcos sa kanyang sasakyan. Napapaog-paog, mga kaplastik. So, anong point of view ni Marcos, ni Peking Marcos, na ilalagay mo yung peking plaka?
'Di ba? Wala nang totoo kay Norman Mangusin, mga ka-plastic. Even ang plaka niya, peke din. 'Di ba? Napakasimple lang ng bagay. Kung meron na wala sa plaka mo, pwede mo naman siyang patawan ng authorization mula sa LTO. Gaya nga ng sinabi ni ASEC. O, tuloy natin yung video. Pamili ng ating Pangulo. So, yun ang nilagay niya. Ay, oo, tama. Oo, na may picture naman ako noon, complete. Hindi, meron po. Lalabas naman namin yun. Na bawal yun. Oo. Bawal pala po yun. Kasi kung saan po siya napunta, Marcos, nakasulat Yes, doon. oo. But pinagbabawal talaga yun. Tama yun. Lahat, kung basta yung maglalagay ka, talagang hinuhuli. Yun pa yung isa. At ang sinasabi niya na wala pa siyang plaka, sa totoo lang, may plaka na siya ready for pick up. Nagtataka kami bakit hindi Ayun na nga. kinuha. Pinipick up. Usually naman yan, pagka may plaka, Wala naman siyang intensyong kunin yung plaka niya eh. Kasi nga, ang intention nga niya, may VIP treatment gamit ang pangalang Marcos. Kaya wag na kayong magano dahil meron naman talagang tao na pinipilit nila sa sarili nila na wala pa rin daw silang plaka magpahanggang ngayon. Maraming mga naiinis na mga motorista na yung kanilang nirehistrong sasakyan magpahanggang ngayon ay wala pa raw silang natatanggap na plaka. So paano nila masasabi yun na hindi nila bine-verify yung kanilang mga plaka, mga ka-plastic? Hindi naman LTO lalapit sa inyo eh. Dahil sa dami ninyong aplikante, dami ninyong kliyente, hindi na kayo maaalala. Para maganda at naasikaso nyo yung inyong plaka, kayo mismo ang personal na pumunta sa LTO. Hindi yung gagawa kayo ng sariling plaka na parang pinapalabas ninyo na kayo ay hari. Diba? pwede kang pumunta sa kahit saang LTO. Pwede mo i-verify yung sasakyan mo, ano status, or yung online, pwede mo ring gawin. Pero hindi naman nila ginawa. Okay. So, pero Asek, isa pa, no? Lately lang po. Siyempre, wala naman kayong oras. Sasabihin ko lang po sa inyo yung ginawa niya. Lately po, di ba, natuto din siya ata, no? Di ba po, white yung plaka niya na temporary, tama? Which yun yung sinasabi niya sa panahon na ito na nangyari to. Bigla po, kinabukasan po, bigla pong naging green na yung plate niya. So, ibig sabihin yung luma. So, madalas niya kasing sabihin na nanakaw daw yung plaka niya. Then, all of a sudden, lumabas na. Lumabas, oo. Tama po ba yun na Nagsisinungaling. green na plaka? Kung Yun yung plaka niya, yun yung original na legitimate niya na plaka, pwede naman niyang ilagay yun. Pero yung sinasabi niya na wala pa yung bago niyang plaka, tapos gumagamit siya ng temporary plate Or Marcos, yung pangalan. bawal talaga yun. Oo. Yun yung motibo ba't niya siya sinokos order? Plus, Hindi lang yon yung talagang show cause order namin doon yung nagda-drive siya na walang seatbelt tapos nagbi-video siya pinakikita kapal niya ng sa mukha. mga tao na nagda-drive ka parang pinakikita mo na superior ka or something. na pinaglalaruan mo lang yung batas. Vlogger siya. Asek, so dapat mas maging tayong lahat, di ba? Na hindi po pwede. Mas maging responsibility, mga ka-plastic. Kasi ikaw ay social media influencer, even na maliit man yung sub-count mo. Kasi maraming nanonood sa inyo. Una sa lahat, kilala kang personalidad sa social media as scammer. Diba? Scammer ka na nga, peke na nga yung pagkatao mo, peke pa pati plaka mo. Dapat maging responsible na tao ka. Ano man yung binibidyo sa'yo, ay dapat pinapakita mo na sumusunod ka pa rin sa batas. At tama nga naman ang sinabi ni Asek na parang ginagawa mong laro ang batas. Kasi walang pumapatol sa'yo at walang nagpapataw sa'yo ng kaso. Dahil marami kang koneksyon. Yan ang nangangahulugan doon. Pero kung ordinaryong tao ka, ora mismo, may impound yung sasakyan mo, makukulong ka pa. Mamumulta ka pa. Diba? Tuloy natin yung video. Pwede yung ganun. Eto, Asek, ayon kay Mangusin, kakasuhan niya daw po ang LTO at si Asek Lacanilaw
Sa ombudsman daw po. Ayan po yung madalas niyang paulit-ulit niyang iniyayabang. Ikaw naman ang bibigyan ko ng 2 araw para sagutin yan. Pagka hindi, kakasuhan kita sa Lunes. Magkita tayo, ang tayo mo kaso. Pati sa ombudsman, kakasuhan kita. Abuse of power ka. Bang ano pong Well, masasabi? welcome naman yan, sa totoo lang. Kami, dahil nagtatrabaho kami sa gobyerno, yung buwis ng taong bayan ang sinasahod namin. So, hindi mo maiwasan na may mga ganyang mga tao na walang magawa sa buhay, na nagsasabi ng mga kung ano-ano na walang basihan. Pero kung gusto nila, open sa amin. Ni-revoke daw po ang lisensya ni Mangusin at bakit daw hindi ito binigyan ng pagkakataong sumagot at walang natatanggap siya na show cause order personally. Yung post daw nila ay naka-blur at walang pangalan. Yung pong pinost ng LTO at ng mga Ito yung isa sa mga nakakatawang dahilan ni Norman Mangusin. Na sinasabi daw niya na naka-blur daw yung mukha ng isang personalidad sa ipinost ng LTO, mga ka-plastic. Pasalamat ka nga eh. Bilinerd yung mukha mo as a respect na hindi ka pinapahiya on social media. Kasi pwede mo kasi silang patawan ng kaso, cyber libel, diba? Kaya nila ginawa yan para maproteksyonan ang mga individual, mapamalaking tao man yan o maliit na tao, maproteksyonan ng kaligtasan ng mga taong naakusa. Hindi ka ba natutuwa nun, Norman Mangusin, kaya nagawa nila yon? Pangalawa, kaya nila nagawa yan para hindi naman talaga obviously na parang nagpa-power tripping sang LTO. Diba? At saka common sense na lang eh. Hindi mo ba kilala yung itsura mo? Kitang-kita naman sa picture na ang katawan mo ang nakalagay sa picture na yan. Kahit 10 beses na ipatong ng watermark yung mukha mong pangit. Wala naman, siguro may IQ ka naman, di ba? Meron ka namang IQ, Norman Mangusin. Yun nga lang, negative 100,000. Kasi alam mo sa sarili mo na ikaw yung naka-picture eh. Oh. Kitang-kita naman eh. Tapos sasabihin mo, hindi mo kilala kung sino yung naka-post dyan sa LTO Facebook page. Sa malaking kalokohan yun. Sino pinaglololoko mo? Kahit na grade 1 student, pag pinicturan at blinerd, makikilala niya yung katawan niya. Kung sino siya. Mahiya ka naman, Norman. Huwag ka magtanga-tangahan sa mga ginagawa mo. iba't ibang media source, no? So, hindi daw po matukoy ni Mangusin na siya daw ang tao na yon. Revoke nyo na. Yusek Lacanilaw. Ang galing mo talaga. Wala man lang wala man lang pagkakataon sumagot Kahapon, show cause order, supposed to be. Sasagot kami ngayon. Nagpe-prepare na kami. Bigla ka namang naglabas na revoke na. Ang galing. At saka wala akong na-receive na show cause order Galing. Paano? Ano bang ginawa mo mga nagdaang araw? Yung araw na nag-post ang LTO ng show cause order sa'yo, anong ginawa mo? Nag-live stream ka. Nag-humanitarian ka sa bahay mo. At marami nga nagko-comment sa social media accounts mo na hindi mo binabasa dahil alam mo sa sarili mo na may show cause order ka Kaya ang ginawa mo, nag-abala ka, nagtanga-tangahan ka, nag-abalahan ka, nagnamigay ka ng bigas para magmukhang mabango ka sa mga tao dyan sa BF Homes. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam at wala kang na-receive. Paano ka marireceivean kung saan ka nakatira? Minsan nasa Sheraton ka, minsan nasa BF Homes Las Piñas ka, minsan nasa Baguio ka. Kaya natural, yung show cause order mo, hindi malaman kung saan mapupunta. Parang bill lang ng Meralco yan kapag ikaw ay nangungupahan,
Yung iniwan mong bill, hindi mo na binayaran. Kasi nasa ibang bahay ka na eh. 'Di ba? Ginagawa mong tanga yung sarili mo. Nag-post sila sa Facebook, vlogger, wala naman sila nilagay na pangalan. O kayo, Sus. revoke na yung lisensya ko. Dahil tinamaan siya sa sinabi ko. But, you know, what is unacceptable? Hindi pa ako nakakatanggap ng show cause formal na show cause order. Kahapon ko lang nabasa, Facebook pa yon, wala pang nakalagay na pangalan. Okay, yung muka ng vlogger na sinasabi ko Tanga-tangahan. naka-blurred. Hindi ko matukoy kung ako. And then, Yan no. Yung sinusuot mong polo, kamukha ng pinost ng LTO. Saktong-sakto. Oh. Nagtatanga-tangahan ka pang hinayupak ka. Sasabihin mo hindi mo kilala kung sino yung nasa picture. Sarili mong katawan, hindi mo kilala. What the hell? Diba? Mag-alibay na lang yan ng mga bobo eh. Alam niya sa sarili niya na siya yun. Pinipilit niya maging tanga. Pinangatawanan niya. ngayon, to prepare para sasagot sana kami, antimano, ngayon lang, nirevoke nyo na lisensya ko. Eh di kupel ka, Marcos Lacanilaw. So, nirevoke daw ito dahil tinamaan si ASEC sa mga pinagsasasabi ni Mangusin. Totoo, ano pong... Hindi, sa totoo lang, pinadalhan namin siya ng show cause order dun sa mga registered address niya. Iba't iba yan. Okay? Akala niya isa lang. Ilang beses namin. Palipat-lipat kasi ng bahay eh. So, Tama. pinadalhan namin lahat yan. At yun ang report ng intelligence division namin. Yung bakit nagbablur, lahat naman ang pinopost namin. Kasi nga, doon yung pumapasok yung data privacy eh. So, yung Diba? mga tao na hindi mo dapat pinopost, yung mga pangalan, address, Mukha. oo, na may blur ng konti yung mukha para sa kanilang privacy. Kaya lang, sa kaso niya, kahit naka-blur, alam mo na kung sino siya. So, ang Di ba? Ultimo nga yung polo na suot niya dun sa post ng LTO, parehas dun sa nagngangaw-ngaw siya sa live stream. Obvious na obvious. Sasabihin mo, hindi mo kilala kung sino yung nasa picture. Ginawan tanga yung sarili. Ano ka? May multiple body. Lumilipat sa ibang katawan ng tao. Kaya nga natatawa na si Makagago eh. Kaya nga binablurred yun para may maprotektahan yung mga identity ng bawat individual, maliit na tao man o malaki. Tapos ganyan ang gagawin. Gusto pa daw minimension pa yung pangalan sa social media. Kupal talaga. di nakasuhan mo sila ng cyber libel. Kasi bakit binanggit yung pangalan mo sa social media? Di ba? sa amin lang, pinadala namin. So, Okay. Imbis na sagutin niya ng legal, kung ayaw niyang pumunta dito sa LTO, nagpapunta siya ng abogado na sinasabi naman niyang napakarami niyang abogado, para nakapagpaliwanag kung bakit niya ginawa yon. Kasi sa amin, yun yung procedure ng LTO. Pag mag-show cause kami, i-hearing, pupunta ka, magpapaliwanag. Kung nag-away yung dalawang panig, magpapaliwanag magkabila hanggang sa desisyon na namin. Pero habang naka-show cause order ka, suspendido ang license mo, naka-alarma yung sasakyan mo. Okay. Asek, may question po ako. Yung sasakyan niya po ba, hinahanap po ba ng LTO yung sasakyan niya, yung expedition na gamit niya, or hindi naman? Sa ngayon, naka-alarma yung... Naka-alarma siya. Naka-alarma. Ano pong ibig sabihin na naka-alarma? Pag naka-alarma, hindi mo pwedeng i-transfer yan, hindi mo pwedeng i-rehistro yan. Oo. Pero pwedeng gamitin or hindi? Kung ikaw ay nakarehistro pa. So, syempre, halimbawa, for example, 2025, nakarehistro ka, naka-alarm ka. Tapos pagdating ng 2026, dahil hindi mo inayos yung violation mo, at syempre, hindi ka nakapag-renew kasi naka-alarm ka, nahuli ka sa daan, impoundable na yun. Oh, okay. Kasi So, po, may level. Hindi porke na alarm ka, pwede ka nang ma-impound. So, yung alarm mo yon hindi mo pwedeng i-transfer of ownership, hindi mo pwedeng ibenta, o hindi mo pwedeng
isanla sa bangko. Oo. Pero pwede mo siyang ilipat ng place. Pwede mo siyang ilipat. Okay, okay. Oo, pwede mo siyang ilipat, pwede mo siyang galawin. Pero yun nga, dahil nga naka-alarm, hindi mo na marirehistro niyan, magkakaalaman niya next year. Okay. Pagka tapos na yung rehistro, doon na. Ang unregistered, impoundable. Kumbaga, obligado siya o yung tao na pumunta sa inyo para ayusin yung Yes, problema. kasi may violation. Okay. Now it's very clear. Sobrang liwanag na po yan. Perpetual na po to, no? Like forever na ba tong pagka-revoke ng kanyang lisensya? Yung pag ganito yan nung kasing nagkaroon ng hearing, hindi siya umattend sa amin. Imbes na magpadala siya ng paliwanag, ay nagsabi siya ng kung ano-ano sa akin at sa ayun ahensya. na. So, total, wala kaming ano sa kanya at ayaw niyang makipag-usap. Ni-revoke namin yung license niya. Okay. Tandaan natin, ang lisensya, hindi yan karapatan. Pribilehiyo yan. Opo, tama. So, anytime pwede yang matanggal sa atin. Oo. Kung lalo na gumagawa tayo ng mga violation sa... Pero forever na po ba siyang hindi pwede magmaneho? Anong pong status nito? Alam mo, pwede pa naman siyang mag-motion for reconsideration. Okay, MR. Okay. Pwede siya mag-motion for reconsideration. Ipaliwanag niya kung bakit pwede namin siyang i-considera na mabigyan uli ng lisensya. Kailangan ipaliwanag lang niya na maayos. Which ayan po yung nakasulat sa show cause order, tama? Ayan yung nakasulat doon na kumbaga ipaliwanag mo yung sarili mo, Yes, oo. bakit hindi namin tatanggalan, bakit hindi ka namin Yes. pwedeng tanggalan ng lisensya. Okay, clear po, Ase. So, Yun. Baga, meron pa naman siyang pag-asa, kaya naman pala malakas ang loob. Diba? Kaya nga lang, dapat sa mga ganyang klaseng sistema sa LTO, kapag malala na yung mga ginagawa, hindi na dapat binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng lisensya mga kaplastik. Kasi doon na nagsisimula yung mga korupsyon. Diyan na nagsisimula yung problema na kaya naman pala nilang kumuha ng panibagong lisensya basta mag-undergo sila ng MR. Diba? Kaya nga yun ang mali. Pero wala tayong magagawa. Yun ang patakaran ng LTO. Galang na lang natin mga kaplastik. Yeah. Yes. Anong gusto ninyong LTO chief? Yung pakaang-kaang lang sa opisina, hindi nagtatrabaho, o ginagawa yung trabaho niya? Antimano kayo, diribok mo na. Hindi ba abusado ka sa kapangyarihan mo, Mr. Lacanilaw? Parang you act like a god, di ba? Lahat kayo taxpayer. Yes. Anong gusto ninyong LTO chief? Yung pakaang-kaang lang sa opisina, hindi nagtatrabaho, o ginagawa yung trabaho niya? Trabaho namin yun eh. Mandato namin yan. So, ginagawa namin yung trabaho namin. Nalimutan nila na ang mandate ng LTO, registration, license, and enforcement. So, ginagawa namin yung trabaho namin. Pangalawa, maganda naman yung tanong niya. Ang galing, sobrang pagkakaabusado mo sa kapangyarihan mo, Marcos Lacanilaw. Paano ka nga pala naupo dyan sa LTO? Matanong ko lang, qualified ka ba dyan? Qualified ka bang mamuno dyan sa LTO, Marcos Lacanilaw? Okay, ganito. Bago ako pumasok sa LTO, kung pag-uusapan natin yung posisyon sa gobyerno, Okay. dati akong Assistant Secretary ng Office of Civil Defense. Okay. Under yan ng Department of National Defense. Ako ay na-promote. Ako yung naging Special Envoy on Transnational Crime with the Ambassador rank. So, Ambassador rank ako noong time na yon. Mabigat. Under ko nga yung naging kontrobersiya naman yan, yung Interpol. Ako yung isa sa Pilipino na nakakuha ng maging chairmanship ng United Nations sa Geneva, Switzerland para sa chairmanship ng Arms Trade Treaty. So sa buong mundo yon. So pride natin mga Pilipino, naayos naman natin bago ako pumunta ng LTO, nagawa naman namin ang trabaho namin. Pangalawa, Mabigat. alam mo sa totoo lang, marami nang naupong opisyal dati dito. Dating general, dating abogado, pero ano nangyari? Hindi naman naayos ang LTO eh.
ang importante sa LTO, naiintindihan mo yung trabaho mo, yung batas, yung enforcement mo, nagagawa mo. Yung kotse, buhay ko nung araw pa eh. Nagkokotse ako, nagmumotor ako, alam ko kung ano ang problema ng LTO. Kasi kagaya rin ako ninyo, na ano yung hinaing natin sa LTO, alam ko. Alam ko kung anong problema. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng general o abogadong LTO eh. Ang kailangan nito, nauunawaan niya yung buong sistema ng LTO kung paano yung enforcement at programa para sa ikabubuti ng taong bayan. Oo. How about dito, Asek, kung sakaling may sagot ka, pasalamat daw at hindi nanalong politiko si Mangusin, kung hindi, may kinalagyan daw kayo sa kanya. Magdasal daw Mario. po kayo kasi hindi siya, nawag siyang manalo bilang politiko. Pasalamat ka, hindi ako nanalo politiko. Kung nanalo ako, may kinalagyan ka sa akin. Masyado kang abusado, Mr. Lacanila. Abusado ka sa kapangyarihan mo. Talaga ba? Parang baligtad yata yun Parang ikaw yata yun, Norman Mangusin. Inaabuso mo yung pangalan ng Marcos para gamitin ang kapangyarihan ng Marcos at respetuhin ka. At marami kang biktimang mga OFW. Magdasal ka na hindi ako maging politiko. Meron Siguro, ka bang dyan? pananaw niya yan. Ako naman ay kung ang presidente nga napakakalmado. So sa akin siguro naubos na yung takot sa dibdib ko, kaya hindi ako, kung ganyan ang gusto niya, okay, go. Okay. Wala po ba kayong balak kasuhan si Mangusin sa mga pinagsasabi Biggest question sobrang pangit at kabastos-bastos po sa inyo, personally po sa inyo at sa LTO? Sa totoo lang, syempre kami ay mga opisyal ng gobyerno, lingkod bayan. Public Oo, so servant. kailangan namin na hindi kami balat sibuyas na naapektuhan. Correct. So ako sinusundan ko kung ang Pangulo nga grabe nilang batikusin, tama. left and right, masyadong personal na alam kong hindi totoo. Pero ano mo yun, kailangan namin maging pakita namin sa publiko na hindi sa ganong paraan ay ano namin. Siyempre pumapasok sa isip mo yung legality at kaya kong gawin yun. Yes, Pero yes, pinag-aaralan ko rin na kung ano yung tama lang. Okay. Sige po, thank you po. Sabi daw Yun. Baga, kung halimbawa, patulan man ni Asik Lacanilaw yan si Norman Mangusin, ano ba mapapala niya most of the top? Tsaka higit sa lahat, hindi niya gagamitin ang posisyon niya dyan sa LTO para lang mang-api ng mga kagaya ni Norman Mangusin na nagngangangaw sa social media. Diba? Kaya maganda to, mga ka-plastic, na may na-mindset ni Asik Lacanilaw na huwag nang patulan yung mga ganyan tao kasi iisipin nga naman niya na lalong nagiging worse yung sama ng loob ng bawat individual na pinapatawan nila ng violation. Naaayon naman din dun sa kanilang ginagawang kasalanan sa pagdadrive ng kanilang mga sasakyan o yung mga naaayon nilang violation na bawal talaga sa LTO. So hindi niya gagamitin yung kapangyarihan ni Asik para lang maging power tripping siya sa mga motorista na kailangan pa niyang magdemanda. Nabigyan naman talaga ng hustisya na yung pagkawala ng lisensya ni Norman Mangusin. Diba? Na hindi na siya makakapagmaneho pa. Pero ganun pa man, mga ka-plastic, may mga sasabihin din ako kay Asik Lacanilaw, Marcos Lacanilaw. Sana po silipin nyo rin yung mga fixer na laganap ngayon dyan sa LTO. At ang masakit pa dito is may mga connection sila doon sa loob mismo, which is yung mga office staff o mga empleyado mismo ng LTO na gumagawa ng mga fixer ang lumalakad para mapabilis ang transaksyon ng kanilang lisensya. Katunayan, meron po akong ipapakita na picture, mga ka-plastic. Ito, mga ka-plastic.
Baga, i-blurred ko na lang po yung personalidad ng taong ito. At kung gusto nyo pong makita, meron naman po akong idadrop na link po dito sa comment section. Sana mapansin po ito ni Asik Lacanilaw na mayroon pong nagaganap na fixer dyan sa Anonas branch ng LTO. Na which is meron po silang connection sa loob, which is yung mga mismong empleyado ng LTO, at mayroon silang dumalakad na tao sa labas, which is hindi naman talaga siya empleyado o lihitimong empleyado ng LTO. So dito nakasaad yung kanyang post na 1-day process lang po yung kanyang license assist, legit with appearance, no down payment. Diba? Tapos may student permit, after 1 month pwede na po i-renew yung non-pro. Yun, nakasulat dito mga ka-plastic. Tapos dito, nakasulat dito yung non-pro license, pro license, lost last license, renewal, rehistro ng motor at kotse. Di ba? Makikita nyo yan sa mga post niya. So, idadrop ko na lang yung link dyan sa comment section kung gusto nyo makita LTO. Especially sa'yo, Asik Lacanilaw. Palagay ko hindi nyo po ito actionan kasi sabi nyo nga po dun sa video, hindi po kayo nakikinig sa social media lang na mga reklamo. Gusto ninyo, personal po na pupunta sa inyo. So wala na rin po kasi akong oras about dyan kasi nga mayroon akong busy ako sa buhay, busy rin ako sa mga bagay-bagay at higit sa lahat, wala na akong panahon. Pero gusto ko lang malaman na may mga kupal dyan sa Anonas branch ng LTO na may kaugnayan na mga tagalabas dyan na gumagamit ng inyong pangalan at pinagkakaperahan ng inyong lisensya. Kaya dumadami yung mga kamote driver mga ka-plastic kamote riders, kamote drivers. Dahil 1-day process lang, meron ka ng student license at meron ka na kagad non-pro o pro na license na LTO. Diba? So that means hindi sila dumadaan sa proseso, wala na po silang ginagamit na orientation, hindi na sila dumadaan sa mga training field kung saan doon ka magmomotor, babalansin mo yung motor mo doon sa may mga parang nakaharang na cone, di ba? Diretso license agad without anything orientation, without seminar. Yun, mabilis lang ang proseso sa kanya at tumutubo itong taong ito ng at least 1,500 hanggang 3,000. So imagine mo kung nakakasampung tao siya, paldong-paldo siya, umaabot ng 30,000 ang kanyang kinikita. Kasi ang diskarte ng tao nito, ini-schedule niya yung mga taong gustong kumuha ng lisensya through Messenger. Meron silang group chat na binubuo dun sa loob. At ngayon, doon nila ipapasok yung mga aplikante nila na gustong kumuha ng license ng 1-day process lang, nang walang kahit anong dumadaan sa proseso ninyo. Kaya sana LTO, pakinggan nyo po itong aking video at sana po ay makita ninyo ang aking post. At kung gusto nyong imbestigahan yung mga ganitong anomalya sa inyong lugar, sa Anonas branch ng LTO, ay bahala na po kayo. Kayo na po ang bahala. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. Magsasara na po ang tindahan. And this is me again, Big Sula. Nagsasabing ang mga plastic ay matagal bubulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.